Mga espiritong gumagala, mga kwento ng kababalaghan sa Pilipinas. Hi mga ka-showbiz at ka-misteryo. Samahan niyo ako sa isang nakakakilabot na paglalakbay sa mundo ng kababalaghan. Handa ka na bang makinig sa mga kwentong magpapakilabot sa iyo? Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang mga kilalang kwento tungkol sa mga espiritong gumagala upang mangtakot. Kaya't maghanda ka na, at siguraduhin may katabi ka, baka hindi mo kayanin mag-isa. Sino ba sa atin ang hindi natatakot sa mga kwento ng mga multo sa kalsada? Isa sa mga pinakapopular ay ang kwento ng White Lady, sa Balete Drive sa Quezon City. Maraming tsuper at pasahero ang nagsasabi na may nakikitang babaeng nakaputi sa kalsada, lalo na kapag hating gabi. Ayon sa kwento, sinasabing isa itong babae na naaksidente sa lugar, at ang kanyang espiritu ay patuloy na gumagala upang mangtakot. Marami sa atin ang natatakot sa mga luma at inabandunang gusali, lalo na kapag gabi. Isa sa mga pinakakilalang lugar ay ang Diplomat Hotel sa Baguio. Dating ospital ito noong panahon ng digmaan, at napakarami raw espiritu ang nananatili dito. May mga turista at paranormal experts na nakakita ng mga kababalaghan sa loob, gaya ng mga boses, anino, at mga malamig na dampi ng hangin. Sa bawat sementeryo, may mga kwentong kababalaghan na ikinukwento. Isa sa mga lugar na ito ay ang Manila North Cemetery. May mga nagkukwento na may mga espiritong bata na naglalaro, o kaya naman ay mga kaluluwang nagpaparamdam sa mga bumibisita. Nakakatakot di ba? Para sa mga residente o kahit sinumang dadaan dito sa gabi, hindi mo alam kung sino o ano ang makakasalubong mo sa dilim. Maraming kwentong kababalaghan din ang ikinukwento tungkol sa ilang pumanaw na artista na tila patuloy na nagpaparamdam. Isa sa mga ito ay si Fernando Poe Jr., na sinasabing minsan ay nararamdaman pa rin sa mga set ng pelikula o mga lugar na kanyang napuntahan noon. Ang mga kwento tungkol sa mga ganitong pagpaparamdam ay hindi lamang kwento ng takot kundi pagpapaalala na kahit ang mga artista ay may sariling kababalaghan. Ayan mga kamisteryo, ang ilan sa mga nakakatakot na kwento tungkol sa mga espiritong gumagala sa Pilipinas. Sa susunod na maglakad ka sa dilim o mapapadpad sa mga lumang lugar, baka sakaling may maramdaman kang kakaiba. Tandaan, hindi tayo nag-iisa, lalo na kapag gabi. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-hit ang notification bell para sa iba pang kababalaghan at showbiz stories. Salamat sa panunood, at ingat kayo, lalo na sa gabi.